Salamat kaayo ang Ginoo magapanalangin kanimo ang Dios magauban kanunay og maghatag dugang kaligod kadasig sa tanan nato mga kapamilya kaigsunan og mga kaigalaan. Doon natay text question ring ato hatag pagtagad gikan sa to sa kapinalanggang igsuon gikan sa last 4 digit cellphone number 6066 mga higalag kaigsunan. Atong basahon kining iyahang pangutana nagkanayon kini matod pa niya dili kini pangutana sa kini reaksyon. Matod pa niya kataw-anan kaayo ang imong giasoy. Gisabong nimo ang writer sa Revelation nga si Juan nga mao si San Juan nga pari ni Pope Clemente niadtong tuig 96 AD, papa sa panahon ni San Juan, sa pagsulat niya sa maong libro sa pinadayag. O batod pa niya, good evening. Gitibuok sa Roman Catholic Church kon RCC ang Biblia alang sa dugang nga pag-ebanghelyo sa dagdaan ng mga pagtulunan sa mga binabasa sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, sa simbahan ni atong wa pay Biblia. Scrolls pa lang ang og dili para sa namaligyag tambal. Ang RCC sa karon nagagikan man sa gipabarug ni Shem, sumala sa Genesis 11:4-5, nga gigikanan ni Jesus, sumala pa sa Lucas 23:36, og nabalhin sa Babylonia, Isaias 39, versikulo 6, og dito namunga siyang bunga, Mateo 21, versikulo 43, nga mao ang RCC kon Roman Catholic Church. Busa talikdan ta ang mga sekta nga taghap-taghap lang og nagapay sa laag, sumala pa sa Mateo 24:5 o Lucas Kapitulo 3, 23 o 36. Higala doon na siya mga punto dere, una-una niyang punto mao ni nga si San Juan usa ka pari nga gani usa siya ka pari nga gilubong sa dito sa simbahang Katoliko niadtong tuig 96 AD sa panahon ni Pope Clemente. Doon na Santo Papa nga si Pope Clemente, matod pa niya. That's number 1 issue mga higala. Number 2 niyang pamahayag, ang RCC may gatibuok sa Biblia. Ang Roman Catholic Church may gabuo sa balaang kasulatan, may nagtitigom sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Number 3 nga punto, matod pa niya ang Roman Catholic Church nagkutay gikan pa panahon ni Shem, sumala pa sa Genesis Kapitulo 11 versikulo 4 og hangtod sa 5, og mao'y nahimong gilikanan ni Jesus sa Lucas Kapitulo 23. Munay katulo niyang punto nga nabalhin dito sa Babylonia og dito namungag daghan dito sa Roma ang RCC. Og ang ikaupat nga punto, ang Isaias 30, talikdan nato ang mga sikta nga taghap-taghap lang o nagapay sa laag. Mateo 24 versikulo 5, Lucas 3, 23 ug 36. So tanaw na to kisi taghap-taghap diri karon. Ang Seventh-day Adventist Church ba ug ang Roman Catholic ba? Muna to taghap-taghapon karon. Higalag mga pinanggan ako mga kapamilya alang sa inyong pagpaminaw, alang sa inyong kasayuran. Taghap-taghap ganipot pasabot angkon-angkon, pamasin, bana-bana, pangagpas, mo na ibot pasabot sa taghap-taghap. Karon, una niyang panaghap mga higala, kini nga itong writer, atin itong texter, sa 6066, nga matod pa niya, nga si Juan Revelador, namatay nga Roman Catholic Church og dito gilubong sa simbahang Katoliko si Juan Revelador. Unya doon na Santo Papa ni atong panahona og ang pangalan mao si Pope Clemente sa tuig 96 AD. Atong tistingan mga higala ko di ba ni panaghap ning iya. Kaya matod pa niya likayan man daw nato kining mga iglesia nga taghap-taghap lang. Mga simbahan nga nagpauso og taghap-taghap. So tanaw na to di ba ni panaghap sa Roman Catholic Church nga si San Juan Revelador, the youngest among the apostles, namatay dito sa simbahang Katoliko o usa siya ka Romano Katoliko, namatay siya nga giserbisyuhan isip usa ka Katoliko o gani nahimo siyang santos nga Katoliko. Kay matud pa ang iyang lubong, matud pa anaa sa simbahang Katoliko ang iyang lubong mga higala. So the question that I would like to share with you now,
Was Apostle John a Roman Catholic? Si Juan, si Apostol Juan, usaba siya ka Roman Catholic? Munay dakong pangutana. Higalag mga pinangga kong kaigsunan, kini nga pangutana, was Apostle John buried as a Roman Catholic? Tungod kay Katoliko si San Juan, namatay ba siyang Katoliko? Gilubong ba siya isip usa ka Katoliko? Romano Katoliko? Atong gipangutana si EI. Matod pa ni EI, no. So was Apostle John a Roman Catholic? The answer is no. While the Apostle John is honored by both the Catholic Church and some Eastern Orthodox churches, there is no evidence to suggest that he was buried as a Roman Catholic. He is traditionally believed to have been buried in Ephesus, where the Basilica of St. John was later constructed. Ang claim sa to ang texter mga higala nga pruiba niya, ebidensya niya nga si Juan usa ka Roman Catholic Church member kay nalubong siya dito sa Saint Basilica of St. John. Mao na iyang dakong claim mga higala kaigsunan. Kabalo ka si AI matod pa niya kining AI is alternative. Asa may alternative? Artificial intelligence. Matod pa niya, no specific historical record. There is not any documented burial practice ritual used for the Apostle John that aligns with the Roman Catholic burial tradition of that time. Wala pa Roman Catholic Church atong time nga naghimo og usa ka Catholic burial. Og matod pa nagpadayon sa pagpamahayag nga Ephesus as the burial site. Dito siya gilubong sa Ephesus. Nga matod pa niya, tradition consistently places John's tomb and Ephesus in what is now a Turkey. Kanang Ephesus mga higala mao nang Turkey karon. Ang Turkey mga higala naa sa Asia Minor. Padulong na dito sa southern part of Europe going to the eastern part of the world. So dito gitukod ang Constantinople. So dito si San Juan gilubong. Dito siya namatay o dito siya gilubong sa Ephesus, sa Church of Ephesus. O kanang Church of Ephesus, matod pa, mao daw kuno kana ang St. John Basilica. O diha si San Juan gilubong, matod pa. So sa to pa, usa siya ka Roman Catholic. Matod pa, nagpadayon mga higala ang presentation ni EI, Roman Catholicism later developed. The formalized rituals and practices of the Roman Catholic Church, as we understand them today, developed centuries after John's death. So kanusaan nahimong Roman Catholic Church? Mga pila pa kasiglo mga higala ang milabay. Ayha pa na tao, pila kasiglo ang milabay, human namatay si San Juan. Ayha pa na tao ang simbahang Romano Katoliko. So, kinsa may nangangkon kini kuno karon? Ikaw ba may nangangkon? Kamo bang mga CFD? Kaya katuo ko nga kinatong text sa ni ka CFD. Ikaw ba nga usa ka CFD may nangangkon nga tinukod mo ni Kristo may hinungdan si San Juan dito gilubong sa St. John Basilica sa Turkey? Ayaw pagpangangkon kay naay history nga nagpaluyo. Gihatutan ni AI mga higala sa usa ka Encyclopedia Britannica, article St. John the Apostle. So, kinsa man si St. John the Apostle, taas kay pag-explain, gibasa na nato kaganinang uban. Pero matod pa, dinhita dritso sa maong paragraph nga nagkanayon. John's subsequent history is obscure and passes into the uncertain mist of legend. At the end of the 2nd century, Polycrates, Bishop of Ephesus, claims that John's tomb is at Ephesus, identifies him with the beloved disciple, and adds that he was a priest wearing the sacerdotal plate, both martyr and teacher. That John died in Ephesus is also stated by Saint Irenaeus, Bishop of Lyon, circa in 180 Christ after death. Who says John wrote his gospel and letter at Ephesus and Revelation at Patmos? During the 3rd century, two rival sites of Ephesus claimed the honor of being the apostles' grave.
One eventually achieved official recognition, becoming a shrine in the 4th century, and in the 6th century, the healing power of dust from the John's tomb was famous. It is mentioned by the Frankish historian Saint Gregory of Tours. At this time also the Church of Ephesus claimed to possess the autograph of the 4th Gospel. Higalag mga pinangga ko makiksunod sumala pa sa Encyclopedia Britannica nga ang pagkamatayo ni Juan Revelador o gag-iyang lubnganan dili masubay, matod pa, obscure, dili klaro. Tungod sa nagsunod-sunod ng mga kasaysayan, dili klaro ang iyang kamatayon ug asa siya namatay, diin siya gilubong, wala, dili masubay. Uncertain mist of legend, matod pa. Natabunan na og kanang mga yamog, di na maklaro ang maong lehendare nga kamatayon ni Apostol Juan. At the end of the 2nd century, sa ito pa, human sa 96 AD, nga matod pa sa ito ang texter, didagan pag ikaduhang siglo, kini si Polycrates, Bishop of Ephesus, mao'y nag-angkon, o nag-claim ha, ingon ka, angkon-angkon, taghap-taghap. So ang kining bishop nga si Polycrates dito sa Ephesus nag-angkon siya. So duha na ka siglo ang nilabay. Sa tupad duha na ka mga 100 years ang nilabay. Human namatay si Juan Revelador. Imagine that, what is 200 years ang nilabay? Aya pa ni declare ang usa ka bishop of Ephesus nga kuno dito namatay kini si Bishop Polycrates, nga dito kuno namatay sa bishop sa Ephesus si Juan Revelador. He claimed that John's tomb is at Ephesus. Giangkon ni Polycrates, Bishop of Ephesus, nga naa dito ang lubnganan ni Juan Revelador. Nga matod pa niya identifies him with the beloved disciple. Na lubnganan dito nga matod pa niya mauni, and adds that he was a priest wearing the sacerdotal plate, both martyr and teacher. Siya gyud ni matod pa niya. Pero after 200 years na, so naran ninyo mutuo ba mog dili, basta ka 200 years na after. That John died in Ephesus is also stated by Saint Irenaeus, Bishop of Lyon, circa niadto 180 sa unang paingon na sa 2nd century mga higala. Giangkon po ni Bishop, so duha silang nag-claim, si Saint Irenaeus o si Polycrates, nga dito namatay. So okay, dili ta mo reklamo niya na granting without admitting nga dito siya namatay sa Ephesus. No problem, because according to the 7 churches, Ephesus is the pure church. So Ephesus, that is the modern place of Turkey now. So posible nga naagyo sa dito mga higala. Posible nga naagyo dito si Juan. So duha ang nagpamatuod. So dito siya namatay sa Ephesus. Okay? So di na tamulalis din na. During the 3rd century, 2 rival sites of Ephesus claimed the honor of being the apostles' grave. Pag abot sa 3rd century, murag dunay kalibo gamay, kaya dunay duha ang niangkon sa honor sa lubnganan ni John. One eventually achieved official recognition, becoming the shrine in the 4th century. Pagka 4th century na, 400 years after na, human namatay si John. So diha pag i-declare nga diha siya namatay. O ang ikaduha, katong ika-6th century, nga healing power of the dust from John's tomb was famous, and it is mentioned in the Frankish historian Saint Gregory of Tours. So ikaduha, primero lang prueba nitong 4th century nga doon na kunoy lubnganan dito, nga ang lubnganan, ang gilubong, nakasulob og business pari. So meaning wala madunot ang business pari. So gatuon nila nga mao na to. Okay, now. Mao to si John. Pero magud sila kabalo, mao bagitong dili. Ila lang giangkon-angkon nga mao to si John. Okay? Now. So tama ang Encyclopedia Britannica nga very obscure and uncertain. Dili maklaro, why siguro. Matod pa sa Encyclopedia Britannica, pero despite that, doon ay mga claim-claim. Nga kuno dito gyud namatay niadtong 3rd century. Pagka 4th century gi-declare nga dito gyud namatay. Pagka 6th century, doon ay additional proof nga dito namatay, kay ang mga abog ditong dapita
sa maong giingon nga lubnganan, makaayo og mga balatian, milagroso. So sa ato pa, katong tanan, nahimong ebidensya nga kuno, dito si Juan namatay. Doon ay picture din kamong nag-abang sa ato ang mga different platform sa ato ang social media. Nag-abang pinagi sa like Loud Cry Ministries page, sa Tingos Paglaom page, nag-abang pinagi sa LCM TV page, nag-abang pinagi sa Power Churches page, ug asa pa na nga mga pages mo nag-abang karon. Makita ninyo nga mauni ang Saint Basilica of Saint John. Basilica of Saint John, the Apostle in Ephesus, dito sa Turkey. So kumbaga, mauni siya ang gitawag og Church of Ephesus. Laktod nga pagkasulti, walay langan-langan. No? Mauni siya, pero ang actual ani niya karon, guba na ni siya mga higala. Guba na ni siya. I will tell you the story nganong guba ni siya. No? Usa ka commentator sa history nagkanayon. It was constructed by Byzantine Emperor Justinian I in the 6th century at a site where John the Apostle was said to have been buried. Sa ato pa, walay simbahan dito nga St. John Basilica. Ang maong lugar, walay simbahan nga gitawag og St. John Basilica. Gitawag lang siya Church of Ephesus, referring to the people in Ephesus. Pero walay St. John Basilica. Ang nagtukod sa St. John Basilica, usa ka Byzantine Emperor, si Justinian I, ang successor ni Constantine the Great. If Constantine the Great was gitawag siya usa ka emperor who was converted into Christianity by the year 312, ang iyang successor, of course, wala record, wala ko kebalo kung na-converted ba siya into Christianity, pero I'm sure tungod kay successor siya ni Constantine, iyang gipadayon ang mithi ni Constantine to support the Christianity. So sa gihimo ni Justinian, niadtong ika-6 na kasiglo, nagtukod siya og usa ka Basilica of St. John dito sa dapit nga giangkon ni kinsa to? Kinsa to si Polycrates og ni Irenaeus, gadito kuno gilubong si Juan Revelador. So gibuhatan ang iyang lubong og St. John Basilica. So katong angkon-angkon sa tong texter nga kuno si St. John dito gilubong sa simbahan sa Basilica, St. John Basilica, dili na tinuod. Walay St. John Basilica pagkamatay ni Juan. Tungod lang sa angkon-angkon, ika-6 ka siglo na diha pa sila nagtukod og gitawag og St. John Basilica. Okay? It was modeled, paretag basa mga higala, it was modeled after the now demolished church of the Holy Apostle in Constantinople. So kadtong iyang gitukuran sa Basilica, St. John Basilica, usa to ka simbahan dati kaniadto nga nagiguba panahon ni Constantino, panahon sa persecution. So naguba to siya. So gi-restore ni Justinian first, Justinian the One. Okay? So little is known about the Basilica of St. John, with its only source being from a small description provided by Procopius in one of his works, Buildings Whereupon he writes. So doon nagisulat kini si Procopius. Matud pa, there chanced to be a certain place before the city of Ephesus. Isa, dunay tsansa. So claim gihapon nga sa usa ka siguradong dapit sa siyudad sa Ephesus, lying on a steep slope, hilly and bare of soil, and incapable of producing crops, even should one attempt to cultivate them, but altogether hard and rough. On that site, the natives had to set up a church in early times to the Apostle John. This apostle has been named the theologian, because the nature of God was described by him in a manner beyond the unaided power of man. This church, which was small and in ruined condition because of the great age, the Emperor Justinian tore down to the ground and replaced by a church so large and beautiful that, to speak briefly, it resembles very closely in all respects
and its arrival to the shrine which is dedicated to all the apostles in the imperial city. So katong gamayng simbahan sa Ephesus, nga hinimo sa mga nitibo nitong dapita, mao'y nakit-an nga ginaguba to, panahon sa persecution, giguba to, pagkauman giguba na lang yung tiwas ni Justinian I, nagtukod siya mas dako, kay in honor to Saint John, Apostle, the last apostle of Jesus Christ. So mo ang sugilanon, diyan na itabo. Alang sa kasayuran sa tanan, nagpadayon pag-explain ang Encyclopedia Britannica. The tomb itself was considered miraculous. Katong lubnganan kuno milagroso. Katong gi-declare ni Polycrates o ni Irenaeus nga kuno 200 years after, wala sila gibasihan o naba sila report nga prueba nga mao gito ang lubong. Pero sanglit ang mga tao, mga nitibo dito dapitan ning tuo man nga mao gito lubong ni Juan Revelador. So nahimong milagroso. Every year sa kada bulan sa Mayo 8, Mayo Pizza 8, mao na ang ilahang fiesta in honor to Saint John. During an all-night festal in honor of Saint John, for nearly 1,000 years, libo-libo na ka mga tuig milabay, di na maklarog unsa nitabo sa 1,000 years, prompting many pilgrimages throughout the medieval period. The pilgrims who journeyed to Ephesus did not leave empty-handed. Flasks were produced at Saint John's tomb for the pilgrims. These flasks usually had the saint's image designed onto it as well. So ang tanang mga turista nga mangadto dito sa Ephesus, na di yun sila manguli, nga wala sila bit-bit, na sila mga souvenir. Kanan na mga botilya, mga grapa, uban pa rin na naidagway ni Saint John. Sa ito pa ginegosyo, gihimong komersyal. Onya, doon na ito'y mga dust, kato nga mga flask, kato nga mga garapang gagmay, na ito'y mga dust, they were used to collect the dust that would appear around St. John's tomb, which was then carried back to the pilgrims' respective homeland, where it was said to have performed miracles by curing sickness and even calm storm on land or sea. So gihimo naganting-anting sa mga tao ang katong abo sa lubong ni St. John kuno, nga way siguro matod pa sa encyclopedia, uncertain, obscure, pero giangkon sa simbahang Katoliko nga mao daw kuno to ang lubong ni, pero ilang giangkon 4th century na. Klaro, 4th century na nila giangkon, sumala sa kasaysayan. So meaning, tama ang giyon sa encyclopedia nga wala pay Roman Catholic Church sa 1st, 2nd century. Primerong ikaduha ka siglo wala pa Roman Catholic Church. Dito na sila sa 4th century. Human si Constantino na converted into Christianity. Okay? So pagka 4th century nga to sa 6th century, daka ng mga pilgrims, mga turista, mga dito kaya magkuha sila og abo nga isolusyon ipamaligya pod sa simbahang Katoliko sa mga pilgrims. Okay? Now, ang punto dinhi mga pinangga kung kaigsuonan. Namatay man si Juan dito og sa wala, mao man to ang lubnganan og madili, di na nata maglalis. Kaya giangko naman na nila. Unya pila na katuig nag-angko na mga dagko pag yung mga Santo Papa pag yung nang labay mga katuigan thousands of years. Nga nang labay giangko na lagi na nagipa hibalos tibok kalibutan nga mao to ang lubnganan ni San Juan Revelador. Ilan ang giangkon nga Katoliko kuno si San Juan Revelador para sa mga Kristohanon nga naminaw karon makatoliko man kag madili. Para nako I don't care. Ug mao ba to ang lubong o dili ni San Juan. Ang importante sa buhi pa San Juan nga panahon ni Kristo nagsulti si Kristo og dito si San Juan naminaw siya. Pag-ingon ni Kristo nga bisan kinsa sumala pa sa Lucas 9:26. Bisan kinsa nga magakaulaw, bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako
og sa akong mga pulong. Siya ay gakaulaw man sa anak sa tao, inig-abot niya diha sa iyang himaya og sa himaya sa amahan og sa mga balaang manulunda. So ang nakanindot lang, namatay man og tinuod, wala dito o dito ba iya maubag ito yung lubong o dili, I don't care. Ang importante nga sa buhi pa si San Juan, wala niya gikaulaw ang pulong sa Dios. Iyang ginawali ang pulong sa Dios ug wala niya kini gikaulaw sa mga tao. Nagpadayon siya nga nagwali niini sa mga tao nga wala siya magkukahadlok, wala siya mahadlok, wala siya mabalaka. Iyag yung giwali ang tinud-anay og sakto nga pagkawali. Sunod, unsa pa gyud? Si San Juan, siya ang nag-record sa gi-declare, gi-proclaim ni Juan Bautista dito sa suba sa Jordan. Siya niyang gi-introduce si Jesus Christ. Nga matod pa sa Juan 1:29 og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon, tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Si San Juan wala siya maulaw ni Kristo. Wala siya maulaw sa pulong ni Kristo. Wala po niya gikaulaw ang pagsulat, pag-record sa declaration ni Juan Bautista nga si Kristo mao ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Sa ato pa si San Juan wala ni tuo nga ang paring Katoliko may makawala sa sala sa kalibutan. Sa ato pa si San Juan wala ni tuo nga ang paring Katoliko sama sa Santo Papa may makapawagtang sa sala sa kalibutan. Wala ni tuo si San Juan niana. Ang hibaw-an ni San Juan, si Kristo lang ang makapapas, makawagtang, makakuha sa sala sa kalibutan. So balag ang kunon sa simbahang Katoliko nga dito namatay si San Juan kanila, pero si San Juan namatay siya nga ang iyang pagtulunan berdadero o dili sumala sa simbahang Katoliko. Sunod, sumala sa Juan Kapitulo 10, 30, 31, 32 o 33. Paminawan ninyo ang statement ni Jesus Christ nga gi-record ni San Juan. Matud pa, ako ang amahan, usara kami. Ako ang amahan, usara kami. O niya ang mga Hudiyo na munit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. O kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa amahan, unsa ba nga niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatuon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong buhat nga maayo, kun dili tungod kay nagpasipala ka batok sa Dios, kay ikaw nag-angkon nga Dios nga tao karaman unta. Bahalag mo ingon mo nga si San Juan ang iyang lubong naa sa St. John Basilica. I don't care. Basta kay si San Juan nagkinabuhi siya, nagtuo siya, hangtod namatay siya. Nga iyang pagtuo nga dili pwede nga usa ka tao, ordinaryong tao mo angkon nga puli sa Dios kay kana pasipala kana sa tubangan sa langit. Iyang gi-record ang statement ni Jesus Christ. Iyang ang pagtulunan sa balaang kasulatan nga kanalig tao, ordinaryong tao, pari nga moangkon nga Dios ning kalibutana. Thou art another God on earth. Kay ikaw man ang puli sa Dios ning kalibutana. Kung bisan kinsa man nagaangkon niya na, matod pa ni San Juan, kana mga nagpasipala kana batok sa halangdon uyamot. So mo ni pagtulunan ni San Juan, dili na siya malalis kay naa kana sa balaang kasulatan. Sunod nga punto, si San Juan nagkinabuhi siya ug hangtod siya namatay. Gi-record niya sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18, matod pa niya, og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tiguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, referring to Jesus Christ. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlawng igpapahulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan og sa ingon niya na nagpakisama siya sa Dios. Gi-record niya mga higala. Iyang gi-record sa balaang kasulatan nga ang mga killer ni Jesus Christ, ang mga nagplano nga mupatay kang Kristo, nag-akusar kang Kristo nga naglapas sa adlawng igpapahulay.
Sa ato pa bisag kinsa ang mga relihiyon karon, pari man o pastor nga nag-akusar nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay, buot ipasabot nga kana silang grupuhan na matud pa ni San Juan. Nagplano na sila, apil na sila, kauban na sila sa mga nagpatay ni Kristo sa panahon gadinhi pa si Kristo sa kalibutan. So dinhi nga punto atong masabtan nga si San Juan iyang gikondinar ang pagpasangil nga si Kristo naglapas og adlawng igpapahulay. Kay gani iyang gi-record nga kana nga laraw iya kana sa mga taong galaraw nga mopatay ni Kristo. So I don't care kung maangkon mo diha sa iyong simbahan na lubong. Basta kay gikondinar ni San Juan nga ang mga taong nag-issue nga naglapas si Kristo sa adlaw ipapulay, mga tao nga naglaraw nga si Kristo mo patay, gipatay o mao'y ilang patyon mga kaigsunan. Balik ta sa Encyclopedia Britannica. Sa pagkamatay, gi-record dinhi nga si Juan Revelador posible nga didto gilubong sa Selkak o sa kalungsod sa Turkey o sa kahiyon sa Aegean. Okay? Selkak, a town in Turkey's Aegean region, is a gateway to the ancient cities of Ephesus. So dunay usa ka lungsod sa dili pang Ephesus. So posible pod nga dito pod si Juan namatay sa Selkak ug dito siya gilubong. Wala sa Ephesus nalubong si Saint John. Another na po ni nga record mga higala sa kining gitawag og diin namatay og diin gilubong si San Juan. Is a town in Turkey's Aegean region, is a gateway to the ancient city of Ephesus and a popular tourist destination due to its rich history and proximity to various historical sites. Kining Selkak nga usa ka lungsod sa di pa moabot sa Ephesus, sikat kaini nga lugar kay diha sila gatuo nga si San Juan gilubong sa Selkak near to Ephesus. Pero nahimo siyang attraction. The town itself offers attraction like Selkak Castle, o kanang the Basilica of St. John and the Seljuk Turkish buildings showcasing a blend of Roman, Byzantine, and Seljuk influence. Diha sa Selkak, lungsod ka na sa di pang Ephesus, so gi-unite ka na panahon ni Constantino ang Selkak ug ang Ephesus, kay naglibog naman sila asa man gyud nalubong sa Ephesus o sa Selkak, so giusa na lang gyud ang Selkak ug ang Ephesus. Og dito sa Selkak nga kauban sa Ephesus, dito gitukod ang usa ka St. John Basilica. Nganong nabungkag ang St. John Basilica? Nganong nabungkag hangtod karon nahimong biniyaan ang St. John Basilica? Why? Tungod kay kana nga lugar ang interesado dinha kabalo mo kinsa, the Roman Catholic, the Westernian Catholic, Western Roman. Ikaduha ang Byzantine Catholic. Byzantine Catholic muning Catholic Orthodox. Og ang ikatulo nga interesado sa mga lugar ang mga Seljuk. Kining Seljuk mga nitibo ni sila sa Selkak nga mga Muslim brothers. So, diha nagsugod ang grabing conflict nila, Christians against Muslims, sa Ottoman Empire. Kay gani kanang Constantinople karon sa Turkiya, nailog man na sa Ottoman Empire, nawala na ang Constantinople, the same place nga gitawag og Constantinople, na usap ng iyahang pangalan karon, kay napildi man sila sa Ottoman Empire nga maong mga Muslim brothers taga Seljuk, bungkag tanan nilang mga simbahan, og ang naghari diha karon ang mga Seljuk. Og ang ngalan sa Constantinople, nawala ang Roman control sa Turkey mga higala. Nanguli sila sa Roma, ang nagpadayon nagkontrol rin na ang mga Seljuk influencer. Og ang ngalan sa Constantinople karon nga gingharian kadto ni Constantino kaniadto, ginganlan karon og Istanbul. Okay? Muna na karon ang presenteng pangalan Istanbul. Wala na dito'y St. John Basilica. So mga higalag kaigsonan nga mga naminaw karon, diha nimo makitaan
nga resulta lang sa angkon-angkon. Ha? Hangtod nagubot, kay sige lagi angkon-angkon, despite nga nagubot, hangtod ginagay na papa, nabungkag ang St. John Basilica. Nakita ninyo sa picture kaganina. Ang padayon lang gihapon, magpadayon lang gihapon ang RCC pag-angkon nga naa sa ilang simbahan. Naa sa Roma ang simbahan sa patayng lawas ni Juan Revelador. O saan pag-angkon ninyo anang Torque? Ha, angkon na daw ninyo dito, mga Romano Katoliko. Mag-ilog mo dito, Roman Catholic, Orthodox Catholic, o ang Seljuk. Mag-ilog mo ditong tulo. Yakar mo, angkon na mo gihapon nga nasa inyong simbahan na matay. Muna nga, kining texter na to nga 6066. Ayaw patakag taghap-taghap og pangangkon. Kaya sumala sa kasaysayan, bakhaw ang imong pag-angkon, walay basihan. As what I have told you, I don't care. Bisan pag muingon pa mo nga dito siya namatay sa iyong simbahan, bisan muingon pa mo nasa sa Vaticano namatay. Kaya total, kusog man yun mo mangangkon. Kamong mga RCC, mga CFD, kusog man yun mo mangangkon. Okay, granting without admitting na sa inyo namatay. Sa Vatican yun, sa Roma yun namatay. I don't care. Pero ang importante, si Juan Revelador namatay nga dili mo simbag larawan. Dili mo simbag Dios-Dios. Dili mo simbag bisag kinsa. Si Kristo ra yang pagasimbahon. Ngano niya? Sa Roma Kapitulo 19, versikulo 9 og 10. Nagkanayon dinhi. O ang manulunda mingon kanako matud pa ni San Juan. Isulat mo kini. Bulahan ang mga gipang dapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero o siya mingon kanako kini may tinuod nga mga pulong sa Dios. Unya mihapa ako siyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya apan siya mingon kanako ayaw pagbuhata kana. Ako may usak lamang ka masig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsuonan nga naghupot sa pagpanghimatuod ni Jesus mao'y simbaha ang Dios kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa tagna. Duha ka punto. Si Juan dili gusto simbahon. Kay gitudluan siya sa manulunda sa langit nga dili mo simba, gawas kang Kristo lamang. Karon sa iyang gihimo ni San Juan, inyong yukbuan, gani ang iyang abog kunuhay, inyong dadon sa iyang balay kay kuno tambal sa mga balatian, milagroso iyang abog sa iyang lubnganan. Gihimo ninyo og usa ka Dios-Dios. Galing lang kay di mo moangkon nga Dios-Dios, bala pa inyong hagkan, balag inyo pa ng gakson, bisag inyo pa ng ampu-ampuan, luhod-luhuran, mudinay gihapon mo nga Dios-Dios ninyo ang mga larawan. Anyway, inyo hapon na. Pero sultihan ta mo, madiyos-diyos man og madili, basta kay inyong giyukbuan, inyong giampuan, usa ka na kabawal sa tubangan sa Dios. O si San Juan, dili mo sugot niya na. O sa gihimo ninyo San Juan karon, inyong gisimba. Inyong hanggi buhatan og ribulto og dito mo magyukbo-yukbo kaniya. Kung buhi pa si San Juan, dili sa mo sugot niya na. Okay? Now, sunod nga mga punto, mga pinangga kong kaigsuonan. Ang sunod dinhi nga punto, atong makita nga nagkanayon. Doon na ba ang iyang punto na po niya, yung pangutana, matod pa niya. Doon na ba diin natukod ang unang Kristohanon. Matod pa siyang pangutana sa 666. Dito daw natukod sa Roma. Ang Christianity dito natukod sa Roma kay kuno ang Antioch. Sumala pa sa Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26, nga dito natukod ang mga simba, ang mga Kristohanon, gitawag og Christians. So the first Christian people were organized in Antioch. And Antioch is the city of Rome. Higala tinuod ka na, kaya itong panahon na tibok kalibutan, giangkon, bisan pa kanig Turke, giangkon ka na sa Roma. Ang kusog, lagi mga angkon, no? Imperial country god ang Roma. Imperial Rome. So giangkon nila hastang Antioquia mga higala. Pero kabalo mo kasang Antioquia. Gipangutanan nato mga higala, ang Antioquia, the term Roman Catholic wouldn't have been used in the specific, matod pa rin niya, the Roman Catholic wouldn't have been used in the specific sense it is used today.
So kanang Roman Catholic kaniadto wala nagigamit sama sa paggamit karon. The early church, which would become the Catholic Church, was already present in Rome and elsewhere by 96 AD. So na ba Roman Catholic Church sa 96 AD? Matod pa sa encyclopedia o sa EI o sa history, wala. Wala Roman Catholic Church sa AD 96. Unsa may naa dito? Christian Church nga later became a Roman Catholic Church. Narano. So kadtong simbahan di ay sa 96 AD, dili pa to Roman Catholic Church. Matod pa din later na himong Roman Catholic Church. Kano sa nahitabo sa 4th century na. Perti ng layo at 2 centuries na ang milabay bago pa na-organize siya pagka nahimo siyang natukod siya ng Roman Catholic Church. Sa ato pa gitukod ang matuod nga iglesia, walay pangalan. Sa 96 AD, walay pangalang Roman Catholic Church. Matod pa, the term Catholic Church itself, referring to the Universal Church, emerged later. Mingsulod lang siya sa ulahina after na sa 2nd century, 110 AD, with Saint Ignatius of Antioch's writing. So padulong na sa 2nd century, mga higala, ang pulong nga Catholic Church. Pero dili pa to Roman Catholic Church. Dili pa to Roman Catholic Church. Gitawag siya Catholic Church kaya nagkailap sa tibok kalibutan. Pero dili pa siya Roman Catholic Church. Wala siya gidumala sa Santo Papa sa Roma. So walay Pope Clemente sa 96 AD. Bakak ang imong claim, brother. Bakak ang imong claim nga dunay Santo Papa nga Clemente sa panahon sa 96 AD. May galawa na tayo oras, no? Salamat kayo sa tanan, ha? Tibaso na to ni Lunes, puhon. Gwapo niya mga pangutana. Pwede pa mong mag-send o mga questions ninyo, mga reactions. I-send ninyo pinagi sa kuang messenger sa Israel Villaver. Pwede po ninyo i-send sa kuang text line 0917-115-7459. Osbonako 0917-115-7459. I-text ninyo yung mga reactions, inyong mga komentaryo, inyong mga opinion. Kaya ako po nang basahon rin, tagaan po na ko og opinion. Okay? So salamat kayo sa tanan natong mga kaigsunan sa tibuok Zamboanga del Sur nga mutambong karong Sabado. See you there mga kapamilya, tunay na magkapamilya. Walang iwanan dugay na kuha nakita ninyo, magkita ta ninyo. Taga San Miguel, taga Quipos, sa paning uban din na taga Margo sa Tubig, taga Pagalian City, mismo, taga Labangan, makita ta ninyo, taga Ramon Magsaysay, taga Mulavi, taga Bonifacio, taga Lanao del Norte, taga Kapatagan, nato mga kaigsunan. Sa atong mga kaigsunan usab din sa SND, sa Maranding. Okay, nakita ta ninyo diri. O sa ato po mga kapamilya kaigsunan sa Mahayag, paingon dito sa Vinos, sa Osmeña, o din hipod sa Josepena. Ginapit na to sa pagtambong. So makita tayo tanan ri karong Sabado sa Datagan Seventh-day Adventist Church alang sa Kapinasay, Babulukon, talagsaon nga panagtigom sa tema nga nagkanayon, Faith Through the Years. See you mga kapamilya, tunay na magkapamilya, walang iwanan. Biyernes, Huwebes pa mo travel na may padong din na. Kaya para makahimamat mig sayo-sayo kaninyo, maka-entertain ko kaninyo, maka-istoryahan na ita. Anyway, nagandam daghang pagkaon na mga kaigsunan sa Datagan. Okay, thank you very much for that. God bless you. Okay, salamat kayo sa tanan po nato mga kapamilya kaigsunan nga naggamit sa Thiarisol o Renal Boost. Thank you very much. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ang Dios magauban, magahatag dugang kaligon ug kadasig sa tanan. Posible ang Thiarisol mausab ang pangalan. Posible tungod sa mga daghang kayo ng mga requirements mga higala. So posibleng mausap ang pangalan, mag-andam-andam na mo rin na. And you will wait for the new name of the Thiarisol. So ang pangalan pwedeng Usbon. Okay, thank you very much. May higala, wanagi oras, no? Salamat kayo sa tanan nato mga donors, mga sponsors. God bless you and more power to you. Sa ngalan lamang kanimo akong kapamilya,
o kan Jesus Christ kimetong great provider. Ako sabi niyong kapamilyang ni mong lipon sa pagwali sa ngayong balita, Pastor Israel Villaver first magaingon kanimo, samtang ang tao mohilak makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni tanang tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.